Kakayanin ko para sa inyo dahil alam kong nag-aabang na kayo ng aking video. So, ayan, tingnan natin ang kalagayan ng Pilipinas. Kuha tayo ng 3 cards. Ano na, ang kalagayan ng Pinas, may sumasamang isa. So, naging 4 cards. May gusto ipaiwatig o gustong sabihin. Wow! Okay. Kinikilabutan ako sa mga aura ko dito. At nakikita ko ang mga aura. Malakas. Excuse. May labor. Muna ha, tingnan natin. Labor. Knight of Swords. But negative. Swords. Puro swords, ha? And then one is Magician. Ayan. Yan ang card ng enerhiya. So, papaliwanag ko sa inyo. Itong labor, ibig sabihin, mas nananaig ang kabutihan na pagmamahal o pagkakaisa ng taong bayan para ipagpakita ang malasakit. So, ibig sabihin, may mga nagmamalasakit sa ating gobyerno, sa ating bansa, na patuloy na umaangat, subalit, merong mga swords na bigla na lang nagiging negatibo. Ibig sabihin, meron ditong sa aura na mga sugo ng kadiliman o gumagawa ng hindi maganda. Nilalabanan nila, winawasak nila ang pagmamahal o pagkakaisa, pagmamalasakit ng taong bayan. Winawasak nila ang mga nagmamalasakit at nagtutuwid, ngunit ito ang mga masama at sumusugod. Ito yung may mga career at sinasabi natin na pinanggalingan o galing sa mga masasama. Sila yung masasamang tao, ito yung mabubuting tao. So, meant to say, naghahasik pa rin ng lagim o kadiliman ang mga espiritu ng mga elemento at espiritu ng ghost month at ng mga espiritu ng mga hungry ghost sa mga taong marurupok at gahaman sa mga kapangyarihan. Ayan. Ito, kung mapapansin nyo yan, may sungay at galing imperno. Mga kabayo rin yan. Ngunit iyan yung mga kabayong naligaw ng landas. No? Papasok pa lang ang mga kabayo, sila na yung mga kabayong namuwersa o ng lakas. Sa makatuwid, habang lumalakas na at nagiging o inaayos ng mga nagmamalasakit na tao sa gobyerno o sa mga nakaupo sa ating gobyerno, ang problema ng bayan, may mga nanggugulo pa rin at nanggugulo dahil dito sa mga galing imperno o sugo ng imperno na makasakay sa mga kabayan na gusto pa rin tumakbo at gusto pa rin manakop, no? Or ipakita ang kanilang kapangyarihan. Meant to say, gulo to. Maraming gulo. No? The more na inaayos, the more na may mga gumugulo. And right. Ayan, search pa rin. No? Ibig sabihin, mga sandata. Mga sandata na ginagamit o gagamitin sa mga laban nila. Kaya, sinasabi ko
na ang labanan ngayon ay mas matindi. Sa mga congressman, senado, ang kanilang mga debate o labanan ay talagang matindi. No? Puro swords, ibig sabihin, nagsisimbolo ng kamatayan or kaguluhan o kapahamakan. Alright? Pero, mananatili pa rin yan. Ngunit, ang iba ay nasa hukay na ang kanilang mga paa. And the final, na ito, yung nagpakita ng sign. So, sinasabi dito, isang magician. Kaya, mag-ingat kayo, maraming nagmamagic, maraming nag-hocus-pocus, at nagpapakita ng mga kakayahan na mapaniwala kayo. Kayo na ang bahalang mag-isip kung ano yung sinasabi ko sa inyo. Dahil itong mga tao na to sa ating bansa ay mga magician. No? Ibig sabihin, puro mga himala ang kanilang mga ginagawa or tinatawag natin na kamangha-mangha. Kaya mag-ingat, baka kayo'y malinglang at mapaniwala sa kanilang mga pinapakita at kinukuha ang atensyon nyo. Mapapansin nyo na maraming magic na ipinilalabas o sinasabi, lalo na sa mga social media, sa mga napapanood nyo, sa mga pinapakita, kasi the magician. So, ang aura niyan, ang enerhiya ay nagsasabog ng magician. Ibig sabihin, yan din ang isa sa mga magiging problema ng bansang Pilipinas, ang pagiging magician. So, labo-labo na sila at ubusan ng lakas, gaya na sinabi ko sa inyo, matindi ang labanan niyan ngayon dahil mapanganib ngayon ang laban nila dahil COC na or Clash of Clan. Talagang parang derby or patay o buhay, kulong o laya. Kaya ayan ang mangyayari. So, mean to say, mag-ingat po tayo sa ating mga sinusuportahan, tinututukan, at pinaglalaban at gustong manaig ang kapayapaan. Nakakatakot dahil nakikita ko ang kaguluhan sa Congress, sa Senado, sa palasyo, at lalong-lalo na dito ang swords na isang babae naka-green, baka ito na si BP Sara na nasa panganib. Ayan. So, kung mapapansin nyo, makikita nyo, patuloy pa rin lumalaban si BP Sara sa mga nangyayari at mga balak sa kanya. Siya ay may mga nakasireserba na panlaban. Ngunit, mas powerful ang mga taong bayan na tutulong sa kanya at susuporta ayon sa panahon ng kagustuhan niya. Kaya suportahan at ipagtanggol. Dahil dito, marami siyang haharaping laban. Kaya kailangan niyang maghanda, BP Sara, dahil dito sa aura na to, lumalabas ka sa tarot card na ikaw ang pinaka-highest energy ng 2025, 26, 27, 28. Kaya sa lahat ng hindi pa nakakaalam, dahil nga magician, lahat nila magic at hino-hocus-pocus nila ang mga usapin, issue, palabas at ang mga kung aning-aning kasi sila ay naaaning na. Ayan. Kaya sa lahat ng mga hindi nakakaintindi pa or hindi magets ang sinasabi ko, ulit-ulitin nyo yung video ko para malaman nyo kung ano ang sinasabi ko. Alright?
at nakakatakot kasi habang ang mga nagmamalasakit sa taong bayan at nagtatanggol, nag-aayos ng problema ng bayan, ng taong ng bawat bayan o ng lipunan at ng bansang Pilipinas, may saayos lahat, ay merong pa ring mga natitira. Ngunit dito sa mga kalaban ni BP Sara ay merong mga sumatakas na pulang ahas at ang mga itim na ahas ay nagtatago sa dilim para siya ay tuklawin. Halos mata lang ang nakikita sa kanila. Kaya ang mga mata nila ay nakabukas, nakasubaybay, nakatingin, ngunit nagtatago sa dilim upang huntingin at punteryahin uli si BP Sara. Ayan, kakakilabot. BP Sara, President BP Sara, mag-ingat ka. Ayan, no? Kaya mag-isip-isip na ang taong bayan kung paano makakabangon at makakatulong sa pagbabago ang ating bansa. Taong bayan ay marami nang nalulungkot at ito yung nararamdaman ko sa aura at nakikita, ha. Marami ngayon nalulungkot, nalulumbay, na panghihinaan ng loob at hindi alam kung paano maaayos o maitatayo muli ang ating bansa at ang ating kabuhayan o ekonomiya. Kaya ayan po, super luksa ngayon ng mga Pilipino at nakalulungkot dahil puro sila away, puro sila gulo, puro sila mga palit-palit, balik-balik at pagalingan, ayan, at competition pa rin, at nakikita ko pa rin ang mga strategy. Kaya wag po kayong magpalindang, mga kababayan, at taong bayan talaga ang pag-asa, hindi ang mga nakaupo sa Senado, sa Congress, or sa anumang administrasyon, no? Nasasakupan ng administrasyon, sapagkat mapanganib na ang ating bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Maaaring mabaliwala na ang lahat, no? Dahil sa mga pangyayari at laganap na kurakot or corrupt or syndicate or sindikatong mga gawain at mga di magagandang patakbo sa ating bansa. Kaya napapanahon na, nalalapit na, at sobrang lugmok na mga taong bayan, sobrang blur, sobrang luksa na, o tinatawag natin na sobrang lungkot na talaga, at hindi alam kung paano maitatayo muli. Meron ako nakikitang tatlong nakaupo na matindi na maaalis sa pwesto, na ito na talaga yung sign ng pagiging pagkatalo ng mamamayang Pilipino kapag hindi sila nagising sa katotohanan. Ayan. O walang pagkakaisa.